higit. Tarakili! Plano mag-hire ng reklamo ng lokal na pamahalaan ng Cagayan laban sa kung sinong responsable sa pagbigay ng isang tulay sa bayan ng Alcala. At sa DPWH, 3 truck na may bigat na tig 50 tonelada ang dumaan sa tulay na 18 tonelada lang ang kapasidad. 7 ang sugatan dahil sa insidente. Ating saksihan. Mag-aalas 5 ng hapon kanina, ito ang tumambad sa mga taga-Alcala, Cagayan. Grabe yan. Nabali ang Pigatan Bridge sa pagitan ng mga bayan ng Gataran at Alcala matapos ang sunod-sunod na pagdaan ng mga truck na puno raw ng palay at mais. Ang isa sa mga nahulog na truck, tila nakasabit pa sa itaas na bahagi ng tulay. Dahil sa insidente, hindi makaraan ang anumang uri ng sasakyan sa naturang tulay na itinayo noong 1980. Inabisuhan ng mga motorista na dumaan muna sa alternatibong ruta. Sa mga kababayan. Ayon sa DPWH, lumalabas sa inisyal na investigasyon na 3 truck na may bigat na tig 50 tonelada ang nagsabay-sabay dumaan sa tulay. Lagpas ito sa 18 toneladang kapasidad nito. Yan daw ang nakikitang dahilan ng pagguho. Meron pong nagsabay na 2 trailer trucks at 2 pang mas maliliit na vehicles, ELF at saka forward. Nagpadala na ng team ang DPWH para sa assessment. Ayon sa mga lokal na opisyal, magpapatupad din daw ng rerouting ngayong di madaanan ng anumang sasakyan ang tulay. Inaalam pa kung sino ang may-ari ng mga truck. Papakasuhan muna natin sila. Negligence, destruction to public property, at para merong tumanda rin yung mga hindi hiniwala dyan sa 18 tons na yan. Yung operator? Yung operator. Side by side eh. Doon din sa kabila. Yes, Ganon din eh. 4 sila eh. Meron talagang problema. Na-overload talaga. Ia-assess din daw lahat ng tulay sa lalawigan. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Nagbitiw na po si Senador Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa gitna po yan ng imbestigasyon ng komite sa mga maanomalya umanong flood control project. At ngayong umuugong naman ang posibleng kudeta sa Senado, sinabi ni Senate President Tito Soto na tiwala pa rin siya sa suporta ng mayorya. Saksi, si Mav Gonzales. Natanggap na ni Senate President Tito Soto ang resignation letter ni Senador Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ni Lacson sa kanyang sulat, may mga kapwa-senador na dismayado sa tinatahak ng investigasyon ng komite kaugnay sa flood control projects. Pinalalabas din daw ng ilan na idinidiin niya ang ibang senador habang pinoprotektahan ng mga miyembro ng Kamara na itinuturong utak ng mga umano'y anomalya sa budget para sa flood control projects. Iginiit ni Lacson na wala itong katotohanan at gawa-gawa lang aniya ng mga kritiko para harangin ang pagsisikap nilang malaman ang punot dulo ng mga anomalya sa flood control projects. Sabi ni Lacson sa kanyang liham, batid niyang siya ay nagsisilbi ayon sa kagustuhan ng kanyang mga kasamahan. Nang i-anunsyo kahapon ang plano niyang pagbibitiw bilang chairman, binigyang diin ni Lacson na hindi raw siya titigil sa paglaban kontra korupsyon. Para sa bayan na nga lang ito, parang ito na lang yung balik utang na loob ko sa pagkatagal-tagal ko ring na ginugol na panahon bilang public servant. Sa press conference kanina, sinabi ni Soto na nakausap niya kagabi si Lacson. Senator Lacson is frustrated. He's not stressed. Sanay sa stress yun eh. Nag-hearing siya, may umaangal. Bakit nag-hearing? Pag hindi siya nag-hearing, may umaangal. Ba't hindi nag-hearing? Ano ba talaga? Diba? So, and then I think the way he ran the Blue Ribbon Committee hearings were very good. The man is frustrated. I will support whatever decision he makes.
And I will accept whatever decision he makes. Tinanong din si Soto kung pwedeng tanggihan ng mayorya ang pagbibitiw ni Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Ayon kay Soto, sa pagkakaalam niya, ang resignation letter ay abisong gusto nang mag-resign ng isang opisyal. Hindi raw ito paghingi ng permiso. Umugong din ang umano'y panibagong kudeta sa Senado. Pero buo raw ang kumpiyansa ni Soto sa suporta ng Senate Majority Bloc na nagluklok sa kanya bilang leader ng Senado noong isang buwan. As far as I'm concerned, and my opinion is, the Senate is stable. Both majority and minority. Pagka nanggagaling sa social media yung kwento, hindi ka, madaling kumalat dahil social media, pero I don't see it coming from anywhere. In fact, the other day, nagkausap kami ni Senator Alan at nababanggit na rin yan eh. Sabi niya nga, siya mismo nagsabi sa akin, wala naman akong kinakausap kahit sino eh, sabi rin niya. Yeah, I believe him. Umikot sa social media na ang papalit umano kay Soto, si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Papalit naman umano kay Lacson bilang Senate President Pro Tempore, si Senador J.V. Ejercito. Sabi ni Ejercito, super fake ang post na ito. Mabilis din itong sinalag ni Deputy Minority Leader Senador Joel Villanueva. Nanggagapang bang minority para... Hindi namin kailangan siguro. It's not a priority list. Basta walang movement. So many things that we have to think about. Sa gitna nito, ayon kay Soto, hindi na raw kailangang mag-loyalty check. Wala rin daw siyang inaasahang palitan ng liderato pag nagsesyon ng Senado sa Biyernes. Nang tanungin kung outside forces ang nagpapakalat ng umano'y kudeta, Posible. Malamang may mga nag-iintriga lang sa Senado. Sige, sapagkat pagkausap ko naman yung leadership ng minority, wala naman kaming hindi pinagkakaunawaan eh. I'm sure. kaugnay naman ng 2026 national budget na hinihimay na rin ngayon ng Senado, gusto raw nila natanggalin na lahat ng unprogrammed funds maliban na lang sa foreign assisted projects. Ang unprogrammed funds ay yung mga proyektong mapopondohan lamang kung lampas sa target ang revenue ng gobyerno o kapag nakasecure ng dagdag na foreign funding. Ang foreign assisted projects naman ay pinupondohan ng ibang gobyerno o international organization. If possible, 100% no unprogrammed funds. We will make sure that when we discuss the budget finally on second reading, before third reading, there should be no unprogrammed funds. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Tinawag ng ilang legal expert na labag sa saligang batas ang kondisyong inilatag ni Senador Alan Peter Cayetano para sa mungkahi niyang snap elections. Mungkahi kasi ni Cayetano magbitiw lahat ng opisyal mula presidente, vice-presidente, hanggang sa Senado at Kamara. At ang mga nagbitiw, hindi raw pwedeng tumakbo. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Ang ideya ni Senador Alan Peter Cayetano para maibalik ang tiwala ng mga tao sa gobyerno at sa mga opisyal nito, mag-resign ang presidente, vice-presidente, mga senador at kongresista at magsagawa ng isang snap elections. Pero hindi sila pwedeng tumakbo. Pero sabi ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, labag daw ito sa saligang batas. That one is not feasible because you cannot prevent them from running kasi wala namang disqualification sa kanila. No? Everybody has a right to run if he's qualified. At kung gagawin talaga ang snap elections, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kailangang magpasa ng batas para dito. Kung lahat sila nag-resign, kakailanganin ng komisyon ng batas ng COMELEC kasi hindi naman kami pwedeng basta kikilos nang wala tayong batas sa pagkukondak ng halalan. Babalari ni Senate President Tito Soto, bukod sa walang legal na basihan ang pagsasagawa ng snap elections, magdudulot lang daw ito ng kalituhan at kaguluhan. Cannot be an option eh. What do you do with those who are not guilty? What do you do with those who are newly elected and have no bad records? What do you do with them? Idadamay mo doon sa mga guilty or sa mukhang guilty kung hindi man guilty. Kung meron bang marumi, ba't natin idadamay yung mga malinis doon sa marumi? We will be entering something like uncertainty and chaos in the political world.
Sa kasaysayan ng Pilipinas, minsan nang nagkaroon ng snap elections. Taong 1986, sa gitna ng kabi-kabilang batiko sa loob at labas ng bansa sa kanyang pamumuno, nagpatawag si Noy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ng snap elections para sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Pero sabi ng COMELEC, magkaiba ang sitwasyon noon at ngayon. Ang 1986 snap elections nangyari raw bago nagkabisa ang kasalukuyang 1987 Constitution kung saan nalinaw kung kailan gagawin ang eleksyon. Bago nag-1987 Constitution ay meron tayong presidente na napaka-powerful and at the same time meron tayong interim batasang pambansa. So kombinasyon siya ng parliament and at the same time presidential setup. In fact, noon ay pwede kasi yung kapangyarihan ng Pangulo hindi lang pang executive, pati legislative ay nasa kapangyarihan ng ating Pangulo. So hindi rin nag-fix ng term at that time. So ibig sabihin kaya at pwede noon. Ngayon hindi na. Sa suhestyon ni Cayetano, sinabi ng Malacanang na wala silang panahon sa ganitong klase ng pamumulitika. Sabay sabing tumutok sa pangangailangan ng mamamayan at hindi sa pansariling interes lang. Ang sinabi naman ni Cayetano na magbitiw ang mga opisyal para makapagsagawa ng snap elections, sinagot sa isang live stream ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa kanyang personal YouTube channel. What if, sabi nga natin, mauna ka na? Total, aminado ka, politicians are suspects, kasama ka, ikaw ang umamin, ikaw pa lang ang umamin, edi ikaw ay suspect. Hininga namin ng reaksyon dito si Cayetano. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Isang lalaki ang natagpo ang patay sa loob ng drum sa Maguindanao del Sur. Patay rin ang isang lalaki matapos siyang saksakin sa loob ng jeep sa Cagayan de Oro City. Saksi, si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Tadtad ng saksak sa katawan nang matagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa Datu Paglas, Maguindanao del Sur. Nakita itong nakasilid sa drum na nakabalot sa trapal at nakatali. Ayon sa pulisya, October 2 pa, nai-report na nawawala ang biktima. Patuloy ang investigasyon at ang pagtugi sa sospek. Dead on the spot naman ang isang lalaki matapos siyang saksakin habang nakasakay sa jeep sa Cagayan de Oro City. Ayon sa pulisya, pauwi na galing sa dalampasigan ng biktima. Sinundan naman siya ng sospek hanggang makasakay sa jeep at doon lang pinagsasaksak sa lieg. Nawalan ng malay ang biktima saka nahulog sa kalsada habang tumatakbo ang jeep. Naaresto sa follow-up operation ng sospek na kaibigan at kapitbahay pa raw ng biktima. Natuntun ginamo siya dito sa terminal sa may landfill. So dito ginamo siya nakita. So na-surprise siya nga nagpalo ng pulis saya. Positibo rin kinilala ng isang saksi ang sospek na nahaharap sa kasong murder. Wala pa siyang pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si James Paulo Yap ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Ibinigay na po ng Judicial and Bar Council sa Malacanang ang listahan ng mga pagpipilian ni Pangulong Bongbong Marcos para sa susunod na ombudsman. Sa 17 nakapanayam ng JBC na pabilang sa shortlist, sina Philippine Competition Commission Chairperson Michael Aguinaldo, Deputy Executive Secretary Ana Lisa Logan, Supreme Court Associate Justice Samuel Garland, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang Chairman ng Board of Directors ng Philippine Postal Corporation na si Stephen Cruz, dating Supreme Court Associate Justice Mario Lopez, at Sandigan Bayan Associate Justice Michael Musni. May hanggang October 25 ang Pangulo para pumili ng papalit sa nagretirong ombudsman na si Samuel Martires. Lord, please send some help. Inirekomenda ng PHIVOLCS na lagyan ng 5 metrong buffer zone ang fault na pinagmula ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Ibig po sabihin, bawal magtayo ng bahay sa ibabaw ng fault line. Saksi, si Nico Wahe. Bago ang magnitude 6.9 na lindol noong September 30, walang naitalang malaki ang paggalaw ng lupa sa bahagi ng Bogo Bay o sa Northern Cebu mula noong 1600s. Ayon sa PHIVOLCS, bago at ngayon lang nila natuklasan ng Bogo Bay fault line na nagdulot ng lindol. Ang dahilan ng biglang paggalaw, the rocks on both sides of the fault
are stuck together as a result of friction. So habang nag-add ka ng stress, hindi pa siya totally gumagalaw. So nung hindi niya na ma-overcome yung stress, saka siya gumalaw and nag-release kagad siya ng energy instantaneously. Ang dahilan kung bakit hindi ito na-detect agad bilang active fault? For one, a major part of the fault is nasa dagat. Second, wala tayong seismicity ng matagal. Third, it transects limestone areas. And when we say limestone, these are easily dissolved by rain. Okay? So madaling ma-dissolve, madaling mawala yung fault markers natin. Strike slip daw ang tawag sa ganitong klase ng paggalaw ng fault line. It's a right lateral strike slip fault. So this one moves towards you. The right side moves towards you. Malaki raw ang pinsala ng lindol dahil mababaw masyado ang pinagmulan nito. Yung magnitude 6.9 event is considered a strong earthquake. Second, yung depth, it's just 5 kilometers. So yung seismic energy kasi as it travels towards the surface, nadi-dissipate yan, nagdi-diffuse yung energy. So say for instance, the same magnitude, 6.9, but it started at 70 kilometers. Mas malalim. So pagdating niya sa surface, halos wala na siyang ganong lakas. Sa ngayon ay patuloy pa raw nagmamapa itong PHIVOLCS para malaman kung gaano nga ba kahaba itong bagong Bogo Bay Fault na kanilang natagpuan. Sa ngayon, nasa 6 kilometer on land pa lang daw ang kanilang natitrace. Pero ayon sa PHIVOLCS, posibleng may haba ito ng nasa 40 hanggang 50 kilometers. Ito naman ang aftershocks map. Makikita sa pamamagitan ng mga pulang bilog. Ang star naman ang epicenter. Yan daw ang tinitrace ngayon ng PHIVOLCS para ma-map out ang bagong fault line. Ito yung kikita mo naman yung linear feature, may mape-perceive ka na di ba, direction. So this is the epicenter. Pag ganun, yan, start from sa dagat and then pupunta rito sa lupa. Okay. So ito sir, dito siya nag-start yan. Yan yung epicenter ng lindol. So as you can see, northeast trending. So yun yung tinitingnan natin. Gaya sa iba pang fault sa buong bansa, nirekomenda ng PHIVOLCS na magkaroon ng 5-meter buffer zone sa Bogo Bay Fault. Ibig sabihin, bawal magtayo ng struktura gaya ng bahay sa ibabaw ng fault line. Ang sinasabi natin, you're not supposed to build a structure on top of a fault. Yung structure na habitation, dapat hindi yan. Kasi nga, wala tayong engineering intervention for ground rupture hazard. Pero hindi raw ibig sabihin na walang panganib sa labas ng 5-meter buffer zone. Nakadepende pa raw sa tibay ng struktura kung maliligtas ito sa pagyanig ng lupa. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Nadisgrasya sa Balamban, Cebu ang sasakyang maghatid sana ng relief goods sa mga biktima ng lindol. Pababa sa kalsada isang pickup nang mabangga nito ang sinusundang sasakyan. Sa lakas ng impact, bumaligtad ang nasalpok na sasakyan habang sumalpok naman sa pader ang pickup. Isinugod sa ospital ang mga biktima. 11 ang sugatan. Base sa investigasyon, hindi umano kabisado ng driver ng pickup ang daan at papunta sana ang pickup sa Northern Cebu para maghatid ng tulong sa mga kaanak na apektado ng lindol. Sa halip na sirain o itapon ng bigas at iba pang mga gamit na dating nakumpiska ng Bureau of Customs, ipadadala ang mga ito bilang tulong sa mga nasalanta ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Saksi, si Ian Cruz. Sa kasagsagan ng lindol noong September 30, nawasak ang 2 palapag na bahay na ito sa Bourbon, Cebu. Nasawi ang residenteng si Doray Urot. Miyerkules ng hapon nakuha ang kanyang labi. Nakaligtas at naisugod sa ospital ang kanyang asawa. Sobrang sakit. Nagsige pa migtawag ng rescue. Oo. Napinsala rin ng Nipa Bridge na nagdurugtong sa Bourbon at Tabogon na siya ring karaniwang dinaraanan papunta at mula Cebu City. Sarado ito dahil malakas na raw ang uga. Sa Tabogon, nadaganan ng mga bato ang ilang bahay nang lumindol at gumuho ang bundok. Sa tala ng pamahalang panlalawigan, 4 sa 5 nasawi sa Tabogon nakatira sa Barangay Pio sa gilid ng bundok. Mas malaki pa sa mga sasakyan yung ilan sa mga batong bumagsak matapos nga ang lindol at makikita po natin dito yung bakas na dinaanan nitong bato matapos tumama dun sa bahay. Maraming bato pa ang bumagsak mula dyan sa bundok at tumama din dito sa bahay na ito kaya naman nakabaon na halos yung mga biktima ng natagpuan ng kanilang mga kaanak. Kabilang sa mga nasawi ang anak
kapatid at lola ni Jo Marie. Nahugot pa rin ni Jo Marie sa guho ang anak at kapatid at nadala sa pagamutan. Pero nasawi kalaunan sa tindi ng mga tinamong sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Bago nasawi ang anak na naputulan ng mga paa, nagtanong pa raw ang bata kung makakalakad pa ba siya, kung makakapasok pa sa eskwelahan at kung makikita pa ba niya ang kanyang mama. Sobrang sakit po, sir. Sobra talaga po. Hindi ko po tagakaya po. Pero kakayanin namin po kasi nangyari na po eh. Yung sakit, yung ko pala po eh. Hindi mawala eh. Kahit saan, sila pa rin yung anak ko eh. Sila nandyan sa isip ko. Sa huling tala ng Office of Civil Defense, umabot na sa 72 ang bilang ng mga nasawi bunsod ng lindol. Wasak rin ang kalsadang papunta sa Tabogon Port, pati mismong pier na pinsala at ngayoy lubog sa tubig. May tubig na dito sa kanilang Coast Guard substation dahil nga po talagang pinapasok na ng tubig itong kanilang port na malaki ang ibinaba dahil sa 6.9 magnitude na lindol. Cargo ships at mga bangkalang ang gumagamit ngayon ng pier, kaya walang biyaheng apektado. Maski barkong magdadala sana ng relief goods, hindi pwedeng dito tumigil. Yung sa Coast Guard District Central Visayas, sir, nag-coordinate dito, sir, kung pwede bang mag-dock yung barko na may dalang relief goods, pero negative, sir, pati sa sugod, sir. Nagtayo muna ng tent ang mga taga-Coast Guard bilang pansamantala nilang tanggapan. Sa bayan ng San Remigio, 30 sinkhole ang naitala kasunod ng lindol. Meron din sa Bogo City at iba pang mga bayan. Kaya nagsasagawa na ng pagsusuri sa buong Cebu ang Mines and Geosciences Bureau. Inirekomenda rin ng PHIVOLCS na huwag munang tayuan ng istruktura ang mga sinkhole at iba pang bitak. Marami sa mga residenteng apektado ng lindol ang takot pang bumalik sa kanilang mga bahay. Kaya ipinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuo ng mga tinatawag na tent city na lalagyan din ng mga pasilidad tulad ng water station at sanitation facilities. 2,500 tent ang itatayo sa isang bakanteng lote sa Barangay Cogod sa Bogo City. 200 tent naman sa Medellin. Kawawa naman kasi, di ba, yung mga kababayan natin that are currently nasa roads or nakakalat, diba, kawawa sila from the elements. So the LGU will be handling that. It's a complete city practically. You have a medical, although the mayor already has not too far away from here, a health center. Yung mga triage, yung mga sumasakit kagad din siya, magagamot dito. First, we will start with those families na permanently yung bahay nila na damage talaga. And then second po, we will also try to may report kasi second yung sa PhilVox, there was a new fault line. So we will try to convince or maybe force evacuate those residing along the fault line. Sa halip namang sirain ang mga gamit na dating nasabat o nakumpiska ng Bureau of Customs, ipamamahagi ang mga ito sa mga apektado ng lindol sa Cebu. Ito ang karamihan sa mga isinakay na gamit sa Villamor Air Base sa Pasay City kanina. Magpapadala tayo ng mahigit 1,000 plus na mga tents at ang mga bigas. At ang importante yung power supply dahil may mga lugar doon intermittent pa yung supply nila ng kuryente. Unang bugso pa lang daw ito at masusundan pa ng turnover ng BOC ng mga abandonado o di kaya ay forfeited ng mga gamit para ipantulong. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Naging low pressure area ang kumpol na maulap na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ay sa Pag-asa, may tsansa itong maging bagyo sa susunod na 24 oras. Huling namataan ang sentro ng LPA 2,430 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas. At kapag naging bagyo, tatawagin itong bagyong Kedan. Lumakas naman at naging typhoon ang bagyong may international name na Halong. Ayon sa Pag-asa, bumaba ang tsansa nito makapasok sa Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan 1,955 kilometers sa silangan-hilagang silangan ng extreme northern Luzon. At sa ngayon, Intertropical Convergence Zone o ITCZ, northeasterly wind flow at localized thunderstorms ang nagpapaulan sa bansa. Sa datos ng Metro Weather, posible ang kalat-kalat na ulan bukas sa Palawan, Kanluran at Silangang Visayas, Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago at Soxargen. Posible rin makaranas ng pag-ulan sa Hilaga at Gitnang Luzon, Bicol Region, iba pang bahagi ng Mimaropa, Calabarzon, pati na sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. May chance ring ulanin bukas ang Metro Manila.
Nadagdagan pa ang mga grupo at personalidad na nanawagang buksan sa publiko ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Saksi, si Van Mayrina. Batid daw ng Pangulo na umaabot na sa kanyang mga kaalyado ang investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control project. Pero anya patunay ito ng investigasyon na hindi para isulong ang interes sa pampolitika, kundi para tuldukan ang katiwalian. I will continue to bring it up. If we resigned ourselves to saying that, okay, well, we can't do anything, I only have 6 years. If you resign to yourself to that I can't do anything, you will not do anything. Yeah. And this is what we've seen over so many past decades. So I didn't want to be another one. Hindi rin daw porke nagbitiw ay absuelto na sa pananagutan ng opisyal. That's not enough. That's not enough. There is a great deal of damage, economic damage, actual damage to people's lives. I mean, very simple. A lousy flood control project that collapsed during the flood that killed a family. I mean, how can you live with that? I can't live with it, so I won't live with it. So we'll keep pushing. Para maiwasan ang ghost at substandard na proyekto, dapat din daw ibalik ang acceptance requirement kung saan kailangan munang inspeksyonin ng lokal na pamahalaan ng proyekto bago mabayaran ng kontraktor. Batid din ng Pangulo ang galit ng mga nagprotesta sa September 21 trillion peso march na posibleng masundan ng isa pang malawakang protesta sa Nobyembre. Pero ayon sa Pangulo, ang pananagutan ng pagpaparusa hindi pwedeng madaliin at idaan sa gigil. The sins they committed it's hard to swallow. I understand that, but if we are a nation, a people of laws. We have to follow the law. Otherwise, whatever we do is not legitimate. We know many of these people are not innocent. Okay. But if you're going to bring them to court, you must have a very strong case. Sa pagpapatuloy naman ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, nagkumpirma ng dadalo sa pagdinig si Senador Mark Villar na naging DPWH Secretary noong 2016 hanggang 2021, panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. As former DPWH Secretary, probably he can share with us any information that he has with regard to the source of funding, planning, and implementation of the projects when he was Secretary. Muli ring haharap sa ICI ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ipatatawag din sila dating House Speaker Martin Romualdez at nagbitiw na ako Bicol Party List Representative Zaldico na dating chairman ng House Appropriations Committee. Dumarami rin ang nananawagan na gawing publiko ang mga pagdinig ng ICI, lalo't itinigil pansamantala ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang mga pagdinig. I-open sa publiko para at least nakakaalam yung publiko. Opo. Ano ba talaga nangyayari, pati nga daw po yung mga executive session na yan, dapat nalalaman din ng publiko yan para maiwasan natin yung mga pagdududa. Yun nga nung sinasabi natin whitewash. Hopefully, the ICI can open to the public its deliberations. Para kay retired Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban, hindi katanggap-tanggap na dahilan ng sinabi noon ng ICI na ayaw nila ng trial by publicity, kaya pribado ang mga hearing. Ang mga improper o di nararapat na mga tanong, pwede naman daw salagin ng mga abogado ng mga iniimbitihang personalidad. The Commission is very much aware of the request and or the position of some people asking for more transparency, but the position or the policy of the Commission still remains the same. Ayon sa ICI, isinapubliko naman nila ang naunang findings na inihain sa Ombudsman. So no change. Right now, there's not. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Ari masugatan matapos tumilapon sa sinakyang Caterpillar ride sa isang peryahan sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Magkakaanak ang mga biktima na agad dinala sa ospital. Ayon sa pulisya, kumalas ang safety steel handrail ng ride kaya tumilapon ang ilang sakay nito. Sasagutin ng pamunuan ng peryahan ang pagpapagamot ng mga biktima. Pinayagan din magbalik operasyon ang peryahan matapos inspeksyonin ng Municipal Engineering Office. Sa pagbabalik ng PBB Celebrity Collab Edition, mga artistang Gen Z ang papasok naman sa bahay ni Kuya. Nagsama-sama naman ang mga dati at kasulukuyang cast ng Bubble Gang para sa ika-30 anibersaryo ng Gag Show. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel.
fun and surprises ang BG30 Batang Bubble Ako, ang 30th anniversary show ng Bubble Gang. Present ang mga dating kabubble, gaya ni Diana Zubiri, Aramina, Maureen Larrazabal at Alma Concepcion. Rumampa rin ang preging ina na si Valin Montenegro, pati sina Juancho Trevino, Ara San Agustin at Faye Lorenzo. Nostalgic ang two-part anniversary show kung saan mapapanood ang ilang old at new segments na Tatak Bubble. Balik bubble din si Ogie Alcacid na dapat daw abangan kung anong iconic character ang muling bibigyang buhay. Guest din sina Rian Ramos, Kelvin Miranda, Ay de las Alas, Esnir at Jillian Ward. Natupad naman ang wish ni Vice Ganda na mag-guest sa Kapuso Gag Show. Nakakatuwa dahil pareho kami ng wish at parehong natupad dito sa Bubble Gang, and hopefully ito na yung simula at hindi ito yung wakas. Sa October 19 at 26, mapapanood ang two-part 30th anniversary show ng Bubble Gang. Are you ready for version? Muling magbubukas ang bahay ni Kuya para sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0. And this time, Gen Z celebrities ang i-welcome ni Kuya. Pero bagong season man, nagbabalik naman ang pamilya ni Kuya. Lahat ng host mula sa successful first big collab ng GMA Network at ABS-CBN Studios. Talagang I always value this show kasi in-unleash niya talaga yung hosting side ko. I was just really myself and I had so much fun the previous season. 90s and Y2K vibes ang pictorial ng hosts na may kinalaman din sa inilabas na new season teaser ni Kuya. Ang kapamilya host na si Robbie Domingo sinuot ang shirt mula sa kanyang pagpasok sa bahay ni Kuya noong 2008. Isang malaking good luck. First of all, it's a once-in-a-lifetime experience na sana ma-enjoy nila talaga. I'm sure there's gonna be a new twist to this, a new flavor, and a new vibe coming from such a successful season. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.